Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 impeachment complaint na ang nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, binanggit sa pinakabagong reklamo ang umano'y panunuhol niya sa mga DepEd official. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mga pari, mga abogado at mga miyembro ng NGO ang tumatayong complainant sa ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nila, kasama sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise ay dahil sa anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Gaya ng naunang 2 impeachment complaints, kaugnay ito sa umano'y maling paggamit ng bise ng confidential funds. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito sa alegasyong nakatanggap sila ng mga sobrang naglalaman ng pera na nagmula umano kay VP Sara. Tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach ng Kamara si VP Sara, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? What makes this complaint different from the 2 already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers, we believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ang ikatlong impeachment complaint, inendorso na ni Representative Gabriel Bordado ng Camarines Sur 3rd District at ni Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Tinawag pa niyang isang disgruntled employee ng DepEd ang isa sa mga nag-aakusa nito sa kanya. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang 2 impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang 2 impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ipinaubaya na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Justice Department ang rekomendasyon ng House Quad Committee na sampahan ng reklamong crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Wala pang pahayag si Duterte pero si Senator Bongo nagtataka sa pagkakasama sa reklamo habang si Senator Bato de la Rosa demolition job ang nakikitang motibo. Nakatutok si Salima Refran. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling, nasa Department of Justice na ang bola sa usapin ng rekomendasyon ng House Quad Committee report na paharapin sa crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, ilang dating PNP chief
at iba pang personalidad kaugnay ng drug war. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build a case. Kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Bagamat hindi pa natatanggap ang opisyal na report ng Kamara, i-consolidate raw ito ng DOJ sa gumugulong ng investigasyon ng Task Force EJK ng Kagawaran. Iimbitahan din ng DOJ ang mga humarap sa Quadcom para gawing formal ang kanilang affidavit ng kanilang mga pahayag sa Kamara. At posibleng kasama na dyan si Duterte. We will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president. And that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Paglilinaw ng DOJ, kahit dating Pangulo, pwedeng paharapin sa reklamo. Past presidents are no longer immune from suit. Only the sitting president is immune from any legal suit during his term. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero si Senador Go, na naging Special Assistant to the President, pinauubayan na lang sa korte ang reklamo laban sa kanya. Nagtataka raw si Go na tila lahat ng nabanggit sa mga hearing, kahit na raw hearsay at walang katibayan, idinamay ng Quadcom sa reklamo. Si De La Rosa, na naging unang PNP chief ni Duterte, sinabing inasahan na raw niya ito at haharapin na lang ang reklamo kapag inihain na sa DOJ. Tila raw ginagawa ang lahat para i-demolish raw ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado, lalo na raw sila ni Senator Go para sa eleksyon 2025. Pag-aaralan pa raw ng DOJ ang epekto ng gagawing case build-up sa gumugulong ng investigasyon ng ICC. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng iba pang inirekomendang kasuhan ng House Quad Committee. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Pinulabog ng tensyon ang bahagi ng Sampaloc, Maynila dahil sa rambulan ng ilang kabataan. Bato at molotov ang pinaulan ng ilang sangkot na galing pa umano sa simbang gabi. Ang nahulikam na gulo sa pagtutok ni Jomera Presto. Aakalain mong naglalaro lang ang mga kabataang ito sa bahagi ng Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila. Pero biglang naghagis ng molotov ang isa sa kanila. Hanggang gumanti na rin ang iba pa. Ayon sa barangay, aabot sa 20 kabataan ang sangkot sa riot. Lahat daw sila mga dayo lang sa lugar. Ang riot gang war, yun ang namin, assessment namin sa kanila. Mga bata, minor, 8, 9, 10, 11, 12. Yung iba kasi galing sa simbang gabi. Wala namang nasaktan sa nangyari, ngunit ilang sasakyan ang tinamaan ng mga bato. Humingi naman umano ng paumanhin sa barangay ang magulang ng ilang kabataan. Kaya lang, ang magulang pong ito ay sinasabi na dali na lang sa kulungan yung kanyang anak, hulihin, di ba? At wala din daw po sila ibabayad dun sa damage na nagawa sa sasakyan ng aming kabarangay. Ang senior citizen naman na si Mang Albert ang madalas daw naglilinis ng mga bubog na naiiwan tuwing nagkakaroon ng riot. Gaano kadalas nagkakaroon ng riot? Araw-araw po yan. Hindi mapalpas ang araw. Minsan alas 3 ng hapon, minsan labas sa gabi, alas 4 ng araw. Ayon sa barangay, may mga pulis sa tauhan naman nila na nagbabantay sa lugar pero tsumetsyempo ang mga kabataan kapag wala na ang mga nakabantay dito. Ayon naman sa Manila Police District, agad naman silang rumesponde noong mabalitaan ang nangyari. Ang ginawa ng pamanuan ng Manila Police District, yan yung dalawang istasyon natin. Naglagay na tayo dyan ng mga pulis natin na magbabantay. Na-turn over na rin umano sa Manila Department of Social Welfare ang ilan sa mga kabataan na nasangkot sa riot, habang ang iba naman ay ibinalik sa kanilang mga magulang. Bagamat hindi masasampahan ng reklamo ang mga menor de edad, binigyang diin ng MPD na posibleng maharap sa reklamo ang mga magulang nila. Huwag na po nating hintayin na may mangyaring hindi maganda sa inyong mga anak, di ba? Or better yet, kung sa inyo po yan, sasampahan po namin kayo ng kaukulang parusa. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Dahil sa mga napunang isiningit na probisyon at ilang proyekto,
susuriin muna ng Pangulo ang panukalang 2025 national budget imbis na ituloy ang planong paglagda rito bukas. Gayunman, tiniyak niyang aaprubahan ang budget bago magbagong taon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa mabusising review na ginagawa ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete sa 2025 national budget, napansin daw ng Pangulo ang mga isiningit na probisyon sa mahigit 6 na trilyong pisong budget sa susunod na taon. Yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. I cannot give you the details yet because that was, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. May napo na rin daw sila sa ilang proyektong nakapaloob sa proposed budget. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang bersyon ng budget na lumusot sa Bicameral Conference Committee matapos itong umani ng katakot-takot na batikos. Kabilang sa pinupuna ang pagbalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP, ang zero subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, pati na ang paglobo ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.1 trillion pesos kahit nakasaad sa konstitusyon na edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Kaya lumutang ang suhestyong ibalik muli sa BICAM ang budget para maisaayos ito, pero hindi na raw ito pwedeng gawin. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished in Congress. Tapos na. It's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ayon sa Pangulo, hindi maiiwasang mag-veto siya sa ilang probisyon ng panukalang 2025 national budget para maging akma sa prioridad ng gobyerno ang magiging budget sa susunod na taon. Maraming nagbago from the budget request from the different departments. And we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. Bukas na sana nakatakda ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act of 2025. Pero kailangan pa raw ng oras para sa kanilang review. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na malalagdaan ang budget bago sumapit ang bagong taon. Pagdating naman sa isyu ng kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa national budget, tiniyak ng Pangulo walang dapat ipangamba ang publiko. Ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Nasa Villamor Air Base kanina si Pangulong Bongbong Marcos para sa change of command at retirement ceremony ng Philippine Air Force, kung saan pinalitan ni Lieutenant General Arthur Cordura ang nagretirong si Lieutenant General Stephen Pareño bilang commanding general ng Air Force. Naghahanda na rin daw ang Pangulo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan na planong magpunta sa Baguio at Ilocos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Pataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong papalapit ang Noche Buena. Kabilang dyan ang bigas sa ilang pamilihan na bistadong sobra umano ang patong sa presyo. Nakatutok si Maki Pulido. Tila ang tanong ngayon sa pagpasok sa mga pamilihan, ano pa ba ang mura? Unahin natin ang bigas na nang mag-joint inspection ng DTI at DA sa pamilihan sa Guadalupe, Makati, mahal na nga, sobra pa raw ang patong kaya mukhang kaso ng profiteering. Yung nakita nilang 62 pesos per kilo na bigas, dapat daw 47 to 49 lang. 42 lang ang landed niya eh. So sabihin mo nang dapat plus 5 to 7 yan. So dapat
47 to 49 yan, hindi 62. I have to look at the legal ways na pwede namin silang aksyonan eh. Maliban sa bigas, 10 pisong itinaas sa kada kilo ng baboy. Dahil daw yan sa African swine fever, sabi ng DA. 50 pesos ang itinaas ng kada kilo ng isdang huli sa dagat. Closed fishing season daw kasi, sabi ng DA. 20 pesos ang itinaas ng manok. Pasko raw kasi, sabi ng DA. Yan din ang binigay na dahilan sa pagtaas ng ilang gulay tulad ng kamatis na nasa 200 pesos per kilo na. Ang masaklap, sabi ng isang tindera ng isda, baka magmahal pa. 20 or 10 pesos, ganun lang po siguro. Nadagdag pa? Nadagdag pa. Lapit ng Noche Buena. Sa ganitong presyo, ano na ang ginagawa ng mamimili? Paisa-isa na lang, isang tali. Halos kalahati ng mga Noche Buena items nagtaas din ng presyo pero di raw hihigit sa 5%. There's no price increase until the end of the year. Yan yung pinag-usapan with the manufacturers. Sa taas ng presyo ng pagkain, sabi ni Lilet, ang dati ng simpleng Noche Buena, mas sisimple pa. Mabawasan mo na lang talaga ang paghahanda. Kung dati talagang maramihan ka maghanda, konti na lang, pero yung paunti-unti na kasi 1 kilo, 1 kilong spaghetti, kalahatiin mo na lang. At least meron pa rin na kahit paanong handa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dagsana mga pasahero sa mga terminal ng bus, kaya nagkakaubusan na ng tiket sa ilang biyahe. Sa PITX ngayong araw pa lang, posible na raw umabot ng hanggang 70,000 ang bilang ng mga pasahero. Kamustahin natin ang pinakahuling sitwasyon sa live na pagtutok ni Oscar Coida. Oscar? Yes, Mel, nagsimula na ngang bumiyahe ang mga kababayan nating magpapasko sa kanilang mga probinsya. Sa bus terminal pa lang, bakas na ang pananabik ni Serelina na makauwi sa kanilang probinsya sa Iligan. Alas 7 pa lang daw ng umaga, nandito na siya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y kahit na hapon pa ang biyahe niya. Siyempre, uwi. 7 years na po, hindi nakauwi. Gusto na sana, kung nandyan na yung Mindanao, pwede na sana lumugda nga, lumukso. Kumuha sana ako ng 21, pero ubos na yun. Isa lang siya sa libo-libong kababayan nating magsisipag-uwi sa probinsya ngayong Kapaskuhan. Ayon sa PITX, sa araw na ito, posibleng umabot na hanggang 90,000 ang kanilang mga pasahero. Pero simula bukas, December 20, posible daw umabot ito hanggang 150,000 kada araw. Sa dami ng pasahero, nagkakaubusan na nga ng masasakyang air-conditioned bus dito sa PITX, lalo na yung mga biyaheng pabikol, partikular sa mga biyahe mula December 20 hanggang December 31. Pero may mga ordinary bus pa namang available na maya't maya ay bumabiyahe. Sa mga bus terminal naman sa may EDSA Cubao, halos fully booked na rin ang mga biyahe papuntang Bicol. Yung biyahe namang panorte, nagkakaubusan na rin ng tiket. Maswerte na kung makaka-chance passenger. Isa sa mga pinalad makatsamba ng mauupuan ay ang 65 anyos na si Tatang Florencio. Uwing-uwi na raw siya ng Dait Camarines Norte para makapiling ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Yun nga lang, kapos daw ang kanyang pamasahe. Punta ko doon sa kapatid ko sa Mindoro, ay hindi ko na rin nahinga ng tulong, gawa na stroke na. Pero siniswerte pa rin talaga si Tatang. Akalain yung may isang nag-alas santa at sinagot na ang kanyang pamasahe. Nakita ko lang po siya sa bus eh. Basta sabi ko lang po, tutulungan ko kayo makauwi at bibigyan ko kayo ng pamasahe. Bukas hanggang sa Linggo ang inaasahang pagdagsa sa mga bus terminal ng mga magsisipag-uwi sa kanilang lugar ngayong Pasko. Samantala, Mel, inaabisuhan ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista nating babiyahe mula Manila to Bicol na asahan na raw ang matinding pagbabagal sa daloy ng trapiko sa may Andaya Highway sa may Lupi, Camarines Sur. Isang lane lang daw kasi ang passable sa lugar dahil ilang bahagi daw niyan ay ng kalsada ay nawasak due to soil erosion bunsod ng mga nagdaang malalakas na pag-ulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Maagang pamasko para sa mga suki ng tren.
Libre ang sakay bukas, December 20, sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Ayon sa Pangulo, inisyatibo ito ng gobyerno para maibsan ang gastos ngayong Pasko. Tinatayang mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang sa libreng sakay. Sepangs malala ang nafe-feel ni Sunny Lopez ngayong patapos na ang pulang araw. Pero magugulat pa rin kayo sa last few episodes nito. May spoiler-free chika si Lars Santiago. Eduardo, mahal na mahal din kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa yun. Muli mang nagkasama. Kakayanin natin ni Teresita. Nandito na ako. Sa paghihiwalay din nauwi ang pagkikita ni Teresita at Eduardo. Heartbreaking man, sobrang memorable daw para kay Sanya Lopez ang mga ganitong eksena niya bilang si Teresita sa GMA Prime family drama na Pulang Araw. Lahat ng ginawa ko kasing show, sobrang mahal na mahal ko eh. Pero ito, sobrang sarap lang sa pakiramdam na ipagmalaki pa, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Hindi maluluma, yun yung masarap dito sa show na ginawa ko, dito sa teleserye na to. Ayaw magbigay ng spoiler ni Sanya sa mangyayari sa nalalapit na pagtatapos ng Pulang Araw. Basta't marami raw magigimbal sa mga mangyayari. Sa finale, abangan ninyo kung anong mangyayari sa finale kina Teresita, Eduardo, Hiroshi at Adelina. Kasi ang dami nakaabang, ano ba? May mamamatay ba? Sino ang mamamatay? Ilan ang mamamatay? Etong gera na to mag-iiwan ng scar sa ating mga Pinoy. Kumbaga, ganun yung iniwan ng gerang to. Tuwarin mo ako. Dahil tapos na ang pakikipaggera ni Sanya sa harap ng kamera. Gusto naman niyang harapin ang paghahanda sa padating na Pasko. I'm looking forward na makasama ko yung mga mahal ko sa buhay, syempre ang pamilya ko, mga kaibigan ko sa bahay namin. Kasi usually naman talaga, yung Pasko lang ang nagbibigay sa amin ng time na magkakasama kami. Kasi yun lang yung free tayo lahat eh. At sa bagong taon, may imbitasyon si Sanya sa mga kapuso. New Year still sa countdown. Magkita-kita po tayo sa countdown, New Year's countdown ng GMA. At usually kasi sa kinabukasan ako nagsa-celebrate. Pero same, sa house pa rin, with my friends, family. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, may tsansang lumakas muli bilang bagyo ang low pressure area na dating bagyong Kerubin. Huling namataan ng LPA sa layong 125 kilometers east-northeast ng Surigao City. Sabi ng Pag-asa, nananatili ang posibilidad nitong maging bagyo ulit sa susunod na 24 oras. Maaring tawirin din ito ang pagitan ng Visayas at Mindanao bukas. Pero maging bagyo man o manatili lang bilang LPA, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil magdudulot pa rin yan ng malawakang pag-ulan. Kasabay pa rin ito ang may iral na amihan at shear line na posible ring magdulot ng pag-ulan sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, matitindi at malawakan ang ulan bukas sa Mimaropa, Quezon Province, Bicol Region at halos buong Visayas at Mindanao. Heavy to intense na mga pag-ulan yan, kaya maging alerto ang mga residente sa mataas na bantalang baka o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Samantala, kumpara kahapon, nadagdagan ang mga lugar na isinailalim sa gale warning ng Pag-asa. Magiging maalon at delikadong maglayag sa mga baybayin ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Southern Luzon. Pag-aaralan pa kung bibigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Ayon po mismo yan sa Pangulo. May isa pang posibleng paraan para mapalaya siya, pero sa ngayon, sa koreksyonal muna siya magpapasko, bagamat kasama naman ang kanyang pamilya. Nakatutok si Joseph Moro.
Kung si Pangulong Bongbong Marcos na may kapangyarihan na bigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso ang tatanungin, kailangan pa raw pag-aralan kung pwede ang executive clemency sa kanya. Wala naman daw kondisyon na ibinigay ang Indonesia nang pumirma ito ng kasunduan sa Pilipinas para ilipat ng piitan dito si Veloso para sa sentensyang habang buhay na pagkabilanggo. Malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is, and then of course we're aware of the request for clemency from her representatives, of course, and from her family, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Ayon sa Department of Justice, pwede ring tingnan kung pwede ang parole para kay Mary Jane. Kailangan lamang na-serve na nito ang 20 taon na minimum ng pagkakakulong para sa life sentence. Sa ngayon, halos 15 taon na nakakulong si Mary Jane sa Indonesia simula noong April 2010. Titignan din natin kung ano ba yung sistema niya doon, una. Pangalawa, ano ba yung naging conduct niya doon? Pangatlo, ano ba yung pwedeng tingnan na paborable? Kasi ang prinsipyo ng ating batas ay all procedural rules favorable to the accused are to be granted them. Sa ilalim ng Revised Implementing Rules and Guidelines o IRR ng Good Conduct Time Allowance Law na pinirmahan ng DOJ nito lamang December 13, kasama sa bibigyan ng Good Conduct Time Allowance ang lahat ng mga persons deprived of liberty o PDL kasama may mga kasong heinous crimes. Ayon sa abogado ni Mary Jane, kung kukomputin ang GCTA nito, aabot lamang ng 354 days ang mababawas at lalabas na nakakulong si Mary Jane ng 16 na taon. Kulang pa ng 4 na taon. Masyadong tipid. Pero sa amin, bakit kailangan pang dumaan sa matipid na kung kaya naman at re-respetuhin naman ng Indonesia? Sinabi na lang nila yung makailang beses at nakasulat sa kasunduan natin na okay lang sa amin kung bigyan nyo ng clemency yung kababayan nyo. Dagdag pa ng DOJ, ang Board of Pardons and Parole ang magre-rekomenda sa Pangulo kung executive clemency o parole ang pwedeng ibigay kay Mary Jane. The Board of Pardons and Parole should make the proper evaluation. Matagal na proseso po yan. Ang pamilya ni Mary Jane hiling din tulad niya ay clemency. Kasi pagka-clemency, yun siguradong yung malaya na yung anak ko. Yun ang gusto ko. Yun talagang habang buhay ng kapiling na namin siya. Lalo't hindi biro ang ilang taong pakikipaglaban nila para kay Mary Jane hanggang sa maahagkan nila ito sa pag-uwi ng bansa kahapon. Nanginginig ako nung akapin ko si Mary Jane na hinahalikan. Nagtaka ko sa anak ko. Nung papatayin, hindi siya umiyak. Ngayon naman, andito na kami siya umiyak. Kwento raw ni Mary Jane, wala na siyang nabitbit ng mga damit dahil nahingi raw ng mga Indonesian na naging kaibigan na niya sa kulungan. Ate, sabi kay Ate Darling, ala akong damit, isa lang. Ha? Bakit? Sabi ng mga kapatid. Piningi ko sa mga kaibigan ko. Dumating dito, isang gitara lang, saka ilang pirasong pan-display at sa dingding yun. Yun lang ang dala niya. Pero ang mas mahalaga, magkakasama na sila ngayong magpapasko. Sa Pasko, pinayagan ang pamilya Veloso na makapagdiwang sa koreksyonal. Isang pambihirang pagkakataon matapos ang maraming taon nilang pagkakawalay. Dahil sa 15 taon ngayon makakasama na namin, di ba? Kaya napakasaya namin talaga, buong pamilya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa huling Huwebes bago magpasko, marami na ang nagkakabol ng panghanda at pangregalo. Chestnuts roasting na rin. Ika nga sa isang kanta. Pero bukod sa kastanyas, mabili na rin ang mga bilog na prutas. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, inikutan namin ang 2 kilalang pamilihan sa Metro Manila para tingnan kung meron pa bang mga last-minute shoppers. Magkaiba nakita namin sa Quiapo sa Maynila at sa Green Hills sa San Juan. Anim na araw bago magpasko at kulang 2 linggo pa bago ang salubong 2025. Nakalatag na mga prutas na bilog sa Quiapo, Maynila. Mga sariwang-sariwa. Kompleto kahit isang dosenang klase ng prutas ang inihahanda mo.
Pero ang maramihan na niluluto ngayon ng ilang nagtitinda, mga kastanyas pang Pasko na mas murang mabibili raw dito. Pero kapansin-pansin daw na manipis ang namimili. Kahit ang dinarayong sikat na hamon sa Quiapo, hindi na kagaya ng dati na hanggang kalsada ang pila. Pero present pa rin ang ilang mga suki. Hindi pa pwedeng walang hamon eh. Hindi pwede. Every year. Karami kayo kung bumili ng hamon na. Sobrang dami kasi pinangririgala namin. Since childhood pa, dito talaga sa Excelente. Yan talaga ang star ng Noche Buena niyo. Oo, parang hindi pwedeng walang ham. Ang nagtitinda ng Christmas decor ang nagkwentong mahina talaga ngayong taon ng Quiapo kumpara nung isang taon. Online, yan ang number 1 lumamon sa amin. Sa hirap ng buhay po talaga, dumaan ng kalamidad. Diba? Nagbagyo ganito. Diba, sir? Hindi na prioridad ang parang. Opo, hindi na prioridad talagang ano. Iba naman sa Green Hills, San Juan. Puno ang mga pasilyo ng tindahan ng mga damit at laruan. Nandito ang mas maraming last-minute shoppers. Late na kayong namili. Bakit? Siyempre nag-antay pa ng bonus. Napakadami niyang pinamili ninyo. Ano-ano ba yan? Sari-sari, mga t-shirt, shorts, sa mga relatives and friends. Sabi ng mga nagtitinda, hindi sila masyadong apektado rito ng online shopping. Dahil sapat na raw sa kanila ang mga suki na bumabalik para sa kalidad ng produkto. Kasi iba naman sa online, mga lower quality. Pag sa online, madaling masira ang produkto. Yung mga ganito namang mga outdoor Christmas market kagaya ng sa Green Hills ay buhay pa naman ang komersyo, tinatangkilik pa, no? Lalo na ng mga galing sa trabaho na dito kakain bago umuwi ng bahay. Pero Emil, yung mga last minute shoppers, wala na rin masyado rito. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Sunod-sunod na sumabog ang mga pambenta ng ilang tindahan ng paputok sa Lapu-Lapu sa Cebu. Minsan na yan nangyari sa Bocaue, sa Bulacan, na tinaguri ang firecracker capital of the Philippines. Kaya regular ang inspeksyon ng mga otoridad doon. Nakatutok si Rafi Tima. Mistulang napaga ang pagsalubong sa bagong taon ng mga taga-Sitio Capayas, Barangay Canhulaw sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nang halos sabay-sabay na magsisabog ang mga tindang paputok sa isang stall doon. Ang ilang paputok, tumilapon pa patungo sa ilang nakaparadang motor. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog dahil nakaresponde agad ang mga bumbero, pero nagdulot ito ng matinding pinsala sa lugar. Hindi nalalayo ang eksena ito sa nangyaring malaking sunog noong 2007 sa tindahan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan na tinuguri ang firecracker capital of the Philippines. Ubos sa mga hilera ng mga tindahan ng paputok at milyong piso ang naabo dahil dito. Pero mula noon, hindi na rin naulit ang sunog sa Bocaue matapos silang magpatupad ng mga pagbabago. Pinakamahalaga rito ang pagbabawal sa pagtesting ng mga paputok sa lugar. Nagkalat ang mga karatula sa lugar bilang paalala. Maging sa iba pang bahagi ng Bocaue na dinarayo ng mga namimili ng paputok mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, mahigpit na rin daw ang panuntunan. Meron kaming fire extinguisher, tubig, buhangin, at saka fireball. Yun po, at saka ito yung mga, ano tawag yan, yung tumutunog. May fire alarm po kayo? Oo, fire alarm. Maging mga dumadaan lang sa lugar na naninigarilyo, sinisita rin nila para iwas disgrasya. Anong sinasabi niya? Bawal po yan. Hindi kayo pwedeng mag-ano niya, dadamputin kayo ng pulis. Sumusunod naman. Kaya dapat naka-alisto ka rin, tingin ka ng tingin sa paligid. Regular na rin daw ang pag-iikot ng Bureau of Fire Protection sa 75 tindahan at 7 manufacturing sites sa Bocaue para magpaalala sa mga panuntunan ng wastong pagbebenta ng paputok. Nililimitahan din ang mga nakaimbak sa mga tindahan. Meron lang po kasi talagang nakalaga kung ilan lang po yung po pwede dong imbak. Kasi the more na mas marami, mas nakakatakot yun. Tapos dapat maayos din yung paligid, wala masyadong dumi. Ayon sa mga nagbebenta rito, bukas sila sa posibilidad na ibahagi ang kanilang karanasan at kaalaman sa ligtas at maayos na pagbebenta ng paputok para hindi na maulit ang mga aksidenteng tulad nito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.
Naaresto na ang itinuturong finance officer ng Zunyuan Technology na nakatakas sa raid sa Bamban, Tarlac nitong Marso. Nahuli ang dayuhang si Pan Mei Xu ng mga tauhan ng Immigration, AFP at PAOK habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Makaharap si Pan sa mga reklamo kaugnay ng umano'y immigration violations. Gayun din sa mga reklamong kriminal kaugnay ng pagkakasangkot umano sa human trafficking. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Pan. Sabi nga sa isang Christmas carol, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Isinasabuhay yan ng isang fire volunteer sa Cebu na tuloy ang serbisyo kahit nasunugan din. Kaya ngayong Kapaskuhan, kilalanin naman ang kanyang kabayanihan. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mahigit 500 pamilya, mahigit 1,600 individual ang nawala ng bahay sa malaking sunog sa Barangay Looc sa Mandaue City, Cebu noong Marso. Itinaas sa third alarm ang sunog. Isa sa mga agad na rumisponde ay ang volunteer firefighter na si Ryan Conson na nooy off-duty. Nagtamo siya ng paso sa katawan. At nang maapula ang sunog, kabilang rin si Ryan sa mga pansamantalang nakisilong sa Barangay Looc Gym kasama ang ibang nasunugan. Kasama kasi ang kanyang bahay sa mga natupok. Mahirap talaga yun kasi nagtulong ka sa ibang tao tapos yung bahay mo wala na pala. Nasusunog na pala. Siniguro ko na yung anak ko. Nawalan man ng tirahan, nagpasalamat siya na ligtas ang kanyang buong pamilya at sama-sama silang magdiriwang ng Pasko. Patuloy kahit anong mangyari, patuloy pa rin. Service. Matapos ang 9 na buwan, patuloy ang dahan-dahang pagbangon ni Ryan at kanyang pamilya sa tulong ng mga taong may mabubuting loob. Para sa barangay chairman ng Looc, hindi matatawaran ang ginawang sakripisyo ni Ryan. Ang pinapakita talaga ni Ryan is really a determination na talagang voluntary job. So despite of what happened, traumatic yung ang nangyari sa kanya, but he continued to serve as a fire volunteer. He is part of the Employee of the Year, Most Outstanding Employee of the Year of 2024 here in Barangay Looc. Ngayong Pasko at sa pagpasok ng bagong taon, umaasa si Ryan na magiging mabuti ang pamumuhay di lang ng kanyang pamilya, kundi lahat ng mga biktima ng sunog. Kahit anong mangyari, basta tayo magkasama, enjoy lang ngayong Pasko. Wala na tayong magawa dyan sa yung ride dyan na yan. Dapat tayo masaya kasi Pasko ngayon eh. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Ipinapabasura sa korte ni Pandi Mayor Enrico Roque at 2 kapwa akusado ang arrest warrant laban sa kanila kaugnay ng kasong rape. Saad nila sa mosyong inihain sa Caloocan Regional Trial Court. Gawa-gawa at may bakit ng politika ang paratang. Hindi rin umano binigyan ng pagkakataong maipaalam sa mga akusado ang mga detalye ng isinampang kaso laban sa kanila na labagaan nila sa kanilang karapatan. Hiniling din nila sa korte na ibalik sa prosekusyon ang kaso para muling investigahan. Umatras ang tingong party list sa kasunduan nito sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines matapos mabatikos dahil posible umanong magamit sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa party list, layon sanang tugunan ang kakulangan sa healthcare facilities sa bansa. Pero kinwestiyon sa Senado ang timing nito at kung kailangan pa ang party list para lang maipatupad ang programa. Sabi ngayon ng tingong party list, nakita nilang hindi na makakatulong ang partisipasyon nila sa programa. Pinaubayan na nila sa ahensya ng gobyerno na suriin ang naturang programa bilang solusyon. Ininda ng buong mundo ang mainit na temperatura ngayong 2024 na tinaguriang
hottest year on record. Ang sobrang init na may ambag pala sa malalakas na bagyo magpapatuloy hanggang sa susunod na taon. Ang banta ng nagbabagong klima sa report ni Rafi Tima. Habang tagaktakang pawis ng marami nang magsimula ang taon, tuyot na tuyot naman ang mga lupain. Record-breaking ayon sa Pag-asa ang temperatura sa bansa dahil sa El Nino. Pero hindi lang yan sa Pilipinas. May datos nang nagpapatunay na 2024 ang hottest year on record sa buong mundo. At ayon sa European Union Copernicus Climate Change Service o C3S, halos tiyak nang ito ang unang taong malalagpasan ang 1.5 degrees Celsius na climate benchmark o hangganan ng init para hindi lumala ang global warming. Ito yung tinatawag nating tipping point na irreversible na yung process at yung may mga biodiversity, for example, na posibleng hindi na makasurvive dun sa kanilang adaptive capacity. Ang matitinding bagyo halimbawa, resulta rin pala ng pag-init ng mga karagatan sa mundo tulad sa Pasipiko. At a depth of more than 450 meters sa ilalim ng ating karagatan ay naging favorable dun sa mga tropical cyclone development na nakaapekto dito sa ating bansa. Damang-dama na yan ni Gemma dito sa bandang Araneta Avenue sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Ngayong taon, sunod-sunod na baha ang kanilang naranasan. Pinakamalala raw noong bagyong Karina. Karina po, nakalampas po sa namin, Trapal. Ano kayo nagpunta nun? Second floor. Lumangoy pa nga ako eh. Daang libong piso na ang nasira nilang ari-arian dahil sa mga baha. Apektado pati kabuhayang vulcanizing shop at maliit na karinderya. Mga 5 months bago ko na ka-recover kasi ang mga gamit ko tapon talaga lahat. Kahit ang minimum na temperatura sa gabi, mas mainit ngayong 2024 kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi lang ito nagpapataas ng konsumo ng kuryente. Posibleng magresulta ito sa pagbaba ng kalidad ng agricultural products. Ang lalong di magandang balita, posibleng magtuloy pa hanggang sa first quarter ng susunod na taon ang mainit na panahon. Maaari din yung mga other rain-bearing weather system medyo active, kagaya nitong Intertropical Convergence Zone, shear line, and itong ating surge ng ating northeast monsoon or amihan ay hindi pa natin nararanasan. So yan yung mga possible na posibleng makapagpaulan sa pagpasok ng taon. Matindi na ang mga bagyo ng 2024 pero hindi pa yan ang ibinabala noon na La Nina. Nakatakda ng i-anunsyo ng Pag-asa kung matutuloy ang La Nina sa bansa sa 2025 na maaaring magresulta sa mas mababang temperatura. Meron man o wala, tiyak pa rin nila ang mga bagyo at pagbaha sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang, dapat na itong paghandaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Low pressure area na lang ang dating bagyong Kerubin, pero binaha ang ilang bahagi ng Davao del Norte at may mga residenteng kinailangang ilikas. Nakaranas din ng malakas na pagulan ng Bicol Region dahil sa epekto ng shear line. Nakatutok si Ian Cruz. Tuloy ang inabot ng tubig ang bahagi ng bagong gawang temporary bridge na ito sa Bulan, Sorsogon. Hindi tuloy makatawid sa tulay ang anumang uri ng sasakyan, kaya matagbarangay inararan, nagbalsa na lang. Sa ngayon ay patuloy pang nakararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang buong lalawigan. Ang ulang yan sa Bicol Region dahil sa epekto ng shear line. Yung dating bagyong Kerubin na isa na ngayong LPA naman ang patuloy na nagpapaulan sa Visayas at Mindanao sa Panabo City, Davao del Norte. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay. Ang mga paninda ng isang residente nalubog sa baha. May sulang ilog naman ang kalsada at may mga residenteng sinagip ng CDRRMO. Nasa 6 na pamilya o 20 individual mula sa 4 na barangay sa lungsod ang inilikas. Nagpabagal din sa daloy ng trapiko ang halos abot tuhod na baha sa National Highway dahil sa epekto roon ng low pressure area. Sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang klase at trabaho sa public offices ngayong araw. Sa Tagum City naman, tinatayang aabot sa 60 pamilya mula sa barangay Magdum ang pinalikas dahil sa baha kagabi. Nakauwi rin ang maapektadong residente kaninang umaga. Kinailangan namang isara ng pansamantala ang isang lane sa Kilometer 69 National Highway sa bahagi ng barangay Tuboran, Mawab, Davao de Oro dahil sa minor landslide.
agad nagkasa ng clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Muling kinilala ang taletong Kapuso sa 37th Aliw Awards at kasama dyan sina Julian San Jose at Stel ng SB19. At ang talented panganay ng Dongyan na si Zia Dantes may award din. Makichika kay Aubrey Carantel. This year's Entertainer of the Year is Julian San Jose. Sa ikalawang pagkakataon, itinanghal bilang Entertainer of the Year si Asia's Limitless star Julian San Jose sa 37th Aliw Awards. Pinarangalan din sina The Voice Kids coaches Julie at SB19 Stel as Best Collaboration in a Major Concert para sa kanilang Julie and Stel Ang Ating Tinig. Produced by GMA Synergy, GMA Entertainment Group, and 1Z Entertainment. Ang panganay ng Kapuso Royal Couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Zia, tinanggap ang unang Aliw Award as Breakthrough Child Performer of the Year. Para yan sa kanyang viral performance ng Rise Up sa isang recital concert. Good evening, everyone. Thank you for making me have this opportunity to speak to all of you. And thank you for the Aliw Awards for giving me this wonderful award. Pinasalamatan din ni Zia ang kanyang ever-supportive and proud parents. Best stand-up comedian naman si Super Tekla. Best Group Ensemble Performance in a Concert si Sparkle artist Gian Magdangal and Lara Maige for the Greatest Duet. Best Featured Actress in a Play si lolong actress Charmaine Centenera Buencamino para sa stage play na Grace. At ang kanyang mister na si Noni Buencamino, wagi namang Best Lead Actor in a Play for Balete. Si It's Showtime host Cariel ang Best Lead Actress in a Musical para sa Little Shop of Horrors. Ayon kay Aliw Awards Foundation Founding President Alice Reyes, patuloy silang magbibigay ng pagkilala para sa live entertainment industry. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Sakto sa mga ninong at ninang na naghahanap ng malutong na perang pang-aginaldo ang mga bagong perang polymer na ilalabas ng Bangko Sentral. Kung kailan at saan pwedeng makuha, alamin sa pagtutok ni Marie Zumali. May iba na kapag tinanong kung anong gustong matanggap ngayong Pasko, cash o pera ang sagot ng iba. Kaya saktong-sakto raw ang ipinasilip ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong pera. Ipinresenta kanina ng BSP kay Pangulong Bongbong Marcos ang polymer bank notes ng 500 piso, 100 piso at 50 piso. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. The pandemic reminded us of just how important hygiene is in our daily lives. Cash, which passes through countless hands every day, can carry germs, bacteria, and even viruses. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Maaari na yang makuha sa mga bangko at magamit simula December 23, pero limitado muna sa Greater Manila area. Simula sa Enero, inaasahang masisirculate ito sa buong bansa. Ito ang itsura ng mga bagong polymer bank notes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa 100 piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. Beyond featuring our biodiversity, these notes honor the everyday culture that we live and that we see around us. The intricate weave patterns carry the stories of families, communities, and generations who have kept these traditions alive through their hands and hard work. Pero kahit may bago ng pera, maaari pa rin gamitin ng mga lumang perang papel. Pero dahil mas matibay, mas practical daw ang polymer notes. Polymer banknotes can last up to 7.5 years, 5 times longer.
And that means that we no longer need to replace them as often, saving money, cutting down on waste, and making a meaningful contribution to protecting the environment. Pwedeng ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito, so talagang masisira po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 6 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.